Buzz, nung 'pag malapit ang eleksyon maraming kidnap for ransom, kidnapping, all sorts of dirty money resources, parang nangyayari ngayon. Aba hindi po, hindi na nila kinakailangan mag-resort sa mga kidnapping. Sa mga budget insertion na, ayun sinabi budget insertion. Bakit pa sila mangingidnap? Wala po nakikidnap na ngayon. Kinukuha na lang nila basta pera ng taong bayan. Si Martin lang, ang susi lang po sa lahat ng budget, si Martin at saka si Saldi ko. Ano ba palusot nila sa latest SC decision on ill-gotten wealth nila? Aba, hindi ko na ano yan, hindi ko nabasa yan. Bago ba yan, Amik? O yung mga nagdaang panahon yan? Nakalimutan ko na, ang bilis ng memory ano ko eh. Boss Bats, nung malapit ng eleksyon, maraming kidnap. Ngayon, hindi na po nila kinakailangan mangidnap. Iba po yung nawawala, dati pa yan eh. Yung mga missing person. Ang dami pong budget na nagmumula sa mga may hawak ng budget. Paano pati COA ay may at mercy kay Martin? Lahat po. Sana po ay mag-release ng official statement at video sa BP Sara na wala pong problema sa COA. Ang 125 million na pilit sinisira sa kanya ng mga congressman para po sa kalaunawa ng mga hindi pa po nakakalam. Nirelease na nga natin mismo yung sagutan ng COA at saka ni Akop eh. Matagal na po nag-release si BP Sara ng statement niya sa 125. Wala naman po. Hindi po pwedeng paulit-ulit. Sila lang po paulit-ulit. Sir Badong, walang baliktaran. Laban lang. Halagahan ng credibility. Nakakatawa naman to si Madam Chair. Sa tingin mo ba babaliktad ako? Panahon nga na lahat sila nagpunta kay Isko eh, nanatili ako kay BP Sara eh. Wag ako yung baliktarin niyo. Si BP Sara Duterte yun. Hindi po ako umalis sa Duterte. Di ba? Kayo naman no. Ang pagsabihan niyo po yung iba. Tahimik na nga ako diyan eh. Hinahayaan ko lang eh. Wala naman pong marami pong Duterte nag-isko. Ako po hindi, nanatili po akong Duterte kay Inday Sara ko eh. Duterte yun. Baka nakalimutan nyo na Duterte si Inday Sara. Hindi po ako umalis sa mga Duterte. Si Duterte po, si Sara Duterte po yun. Maayong gabi. Kaya hindi ko po ugali yan. Puta, sa boxing nga, hindi ako Yung mga taga-boxing nga, kilala ko eh. Siniraan na lahat si Casimero ng lahat ng tao ron eh. Kay Casimero pa rin ako eh. Dito pa, ano po mahita ko sa pagbaliktad kay Duterte? Awayin ko si Duterte. Bakit? Para saan? Ano ba ginawa ni Duterte na pwede kong ikasira sa kanila? Boss Buds, minsan talakayan mo naman tungkol kay Royina Garma. Ayoko kasing makinig sa ibang vlogger kasi nasasabit si PRRD dito. Salamat, boss. Ano ba gusto mong talakayin tungkol kay... Magtanong ka. Kasi eto merong 'di ba tinuturo si Garma, 'di ba? Tinuturo siya na siya ay utak sa parang PCSO board member na napatay, 'di ba? Okay. O di imbestigahan nila si Garma. Kung totoo yun, sasampahan naman nila ng kaso. Kaya nga hanggang kay Garma lang sila eh. Ang gusto nilang imbestigahan talaga diyan si Duterte, pero hanggang kay Garma lang sila, wala na sila may ugnay eh. Iba-iba na yung way nila, yung mga si Garma din ba yung yung doon sa drug lords na pinatay yung drug lords? Ito lang kasi yung naririnig ko yung sa board member. Kung yan lang po, ganito po yan. Ganito po nila inuugnay si Garma kay Duterte.
'Di ba pinalalabas nila na may relasyon si Duterte tsaka si Garma, yun lang. Yun na yung ugnayan ni Garma kay Duterte. Ngayon kung sasabihin niyo po na, lahat ng aakusahan, pagtatanggol ko, hindi ko po sila kilala. Si Garma ba ipagtatanggol ko? Hindi ko po siya kilala, ba't ko pagtatanggol 'yan? Duterte po ako, eh. Dute Kung meron pong kasalanan si Garma, 'di sampahan nila ng kaso at, magkakilanlan. Yun hanggang dun lang po ako, hindi ko po kilala 'yan si Garma. Paano ko makikilala 'yan? Ngayon ko lang nga narinig 'yan. Yun ba yung gusto mong yun ba yung tanong mo kay Garma, na talakayin ko? Basta po hindi Duterte, hindi ko po yung kaibigan ka ng Duterte, kinasuhan ka, sagutin mo sa korte kasi hindi ko kilala 'tong mga 'to, eh. Gano'n lang po 'yun. Katulad si Kibuloy nasa korte na 'yan, nakakulong siya, sasagutin niya sa korte. Pero ang nakikita kong mali do'n yung over, overkill na paglusob nila ro'n. Si Kibuloy lang yung huliin, eh. 'Yan na, natalakay na natin. Pero yung magre-research pa ako tungkol kay Garma, hindi po siya namimili rin po ako ng topic, hindi po lahat ng mga topic, political vlogger po ako, pang-national po yung ano ko, vlog, eh, mga senador, presidente, mga kalaban ng presidente, senador, congressman. Boss Bad, sabi po ng COA may document lang na kulang at di na i-submit dun sa 73 million at may receipt and documents. Kaya nga po, too early sa pagbanat nila kasi hindi pa naman yung final. Hindi pa po final yun. Kaya pwede pa po, 6 months nga, kinakailangan nilang batikusin kasi si VP Sara. Kinakailangan nilang kaya sila napahiya, sila po ang napahiya. Inimbitahan nila COA, 'di napahiya sila. Sir Badong, masama ba ang pagiging artista? 'Di ba trabaho 'yun? Yan trabaho ni Philip, pinagbutihan niya bilang aktor, kung magiging senador siya, pagbutihin niya rin 'yun. Correct. Kaya nga, sa mga artista, sino may pinakamagandang record? Si Philip Salvador. Siya may pinakamaraming best actor, eh. Boss Bad, sabi po ng COA, may document lang na kulang. Opo, ayon po sa COA 'yun. Opo, wala pong kumu-question sa sinasabi mo. Matagal na natin binalita dito, meron pa po ako yun mismo yung pamagat. COA, walang problema sa ano. Iyakan na naman, parang ganun yata yung pamagat ko. Diniscuss ko, narinig ko na yan. Kung itatanong mo kung anong gagawin ng Marcos, hindi ko talaga kaya sagutin. Hindi naman, itinakwil na ako ng pamilyang Marcos. Boss Buds, ba't ang baba ng tingin nila sa artista pagdating sa politika? Dahil kay Lito Lapid. Ayan, sinagot kita. Bakit mababa ang tingin nila sa politika? Dahil kay Lito Lapid. Tapos. So kung ang tanong mo anong gagawin ng presidente, hindi natin alam yan. Dapat hindi niya pakialaman yan kasi nagpasya na yung Supreme Court dyan. Surrender nila. Yan pong positive thinking in spiritual realm is full, complete, absolute faith and trust sa ating pong Diyos na buhay. Kaya tama po yan kung ano po nilalagay natin sa isip ay siya po nangyayari. Correct. Ako marami akong siyempre kasi ganito rin, no.
nilagay mo sa isip mo. Ako kasi sinosobrahan ko, eh. Halimbawa, kumuha ako ng ano, ng meron pong ano, eh, yung bago ka ma-promote dun sa dati kong trabaho, ang hirap po nung test na yun. Kinakailangan mong kunin yung test na yun. Tapos marami ron nagte-take 2, take 3 bago pumasa. Ako take 1 lang ako ron, eh. Kasi ang target ko, yung nilagay ko sa utak ko, magta-top 10 ako sa buong Pilipinas. Alam mo yung 'pag ang target mo mag-top 10 ka sa buong Pilipinas, putya ibang uri ng pagre-review gagawin mo, 'di ba? Mag-aano ka talaga, magre-review ka talaga sa dun sa unibersidad na kung saan sila lagi yung number 1 dun. Gagawin mo ang lahat para maging top 10 ka, eh. 'Di ba? Pambuong Pilipinas yung nasa isip mo, magta-top 10 ako. Pero gagawan mo, hindi ka lang naniniwala dun. Maniniwala, hindi mo naabot yung target mo, pero pasado ka pa rin. Eh, top 10 yung target mo, eh. Yun yung power din ng positive thinking na kinakailangan sobrahan mo na. Kumbaga nakikita mo na in the future, eh. 'Di ba? Hindi nga ako nag-top 10, pero hindi ako babagsak kasi, hindi ako top 10, sayang. Nanghinayang pa ako kahit pasado ka. Kasi sobra-sobra yung ano mo, yung gusto mong mangyari, maging top 10 ka sa buong Pilipinas. Gusto mo maging top 10 ka sa buong Pilipinas? Laknang pupa. Sosobrahan mo talaga, eh. Yun po yun. Yun ang masarap 'pag ganun kalaki ang target mo, bumagsak ka man sa target mo, pasado ka pa rin. Kap Elsar, Boss Buds, totoo po bang, tatakbo din si Diwata sa 2025? Opo, party list. May party list sila, Tulfo. Sir Buds, posible ba na manalo yung partido ni Duterte kung hawak ng administration ito ang COMELEC? Tanong ko sa iyo, nananalo ba yung mga Duterte? Nananalo, di ba? Tatanong mo, posible. Ayoko na sagutin sana kasi paulit-ulit, eh. Sa Pilipinas po, walang natatalo, nadadaya lahat. Boss Badong, si Diwata pala sa party list niya ay pang-apat na nominee. At yung pang-una ay asawa ng COA Commissioner. Tanong mo sa kanya kung ano, sa kanya yung itanong yan. Mas maganda ba, Boss Buds, ang Kali survey kaysa sa mga survey companies? Hindi kasi scientific yung ano, yung Kali survey, di ba? Kaya lang, ang maganda kasi sa Kali survey sa Maynila, halo-halo kasi tao riyan. Kaya masarap pag magka-Kali survey ka sa Metro Manila, mas okay kasi kilala nila lahat ng mga naglalaban ng mga politiko, ganun. Pag sa probinsya kasi hindi, iba yung ano ron, buhos-buhos dun. Halimbawa sa Davao ka, Duterte panalo. Kahit na anong tanong mo ron, Duterte. Baka nag-unsub ka, si Sia. Sir Bad, sa live kanina ni JM. Sino ba JM Morales? JM Morales? Yung gun for hire daw nakiangkas pa kay Channel 167 ng EDSA Friday Group. Kaya ingat din po ang mga vlogger ng DNA, sir. Kayo magpapaangkas. Nakiangkas pa kay Channel 167. Anong Channel 167? Hindi ko nakuha. Gun for hire para tigukin ng mga mga vlogger. Grabe naman. Makalabas na nga ng Pilipino. May nuclear po, Boss Baz, ang Israel. Yung kapitbahay niya wala. Wala pa halos, iba kaya matapang. Bombahan, missile, no? Tindi. Grabe dun sa lugar na yun, no?
Meron din bansa sa ano ba, Austria 'no, yung nanalo nilang prime minister o nanalo nilang leader nung partido na kapapanalo lang, putya balak ng pabalikin lahat ng mga ano. Alam mo problema ng Europe 'yan, yung mga naging ano nila, yung refugee. 'Yan ang problema ngayon sa Europe, ang kukulit. Ang dami ko napapanood yung bigla na lang nananapak.